Meron akong content noon na kung saan nilabanan ko yung Magnus na bot. Iba't ibang klaseng Magnus. At isa po sa mga robot na Magnus na labanan ko, yung Sleeping Magnus. Tinalo ko yun. Tulog eh. Pero itong matindi. Si Idol Dubob, literal, na tinulugan si Grandmaster Hans Mokniman sa round number 10 doon po sa ginanap na FIDE World Chess Championship 2024. Comedy yun, no? Leading sila, tapos natulog lang. Na ano daw po siya, na dahil sa jet lag inantok siya noon, kaya natulog muna sa kwarto. Pagkagising niya, tapos na yung round. Anyway, kahit po natalo si Dubob kay Niman, dumiretso po yan. Tinalo niya po pagkatapos ng ma-default kay Niman si Grandmaster Gregory Oparin ng USA. At isinod niya another USA na young talent po ito, si Grandmaster Jeffrey Xiong. Tinalo niya. At ito po, last round. Nako, kalaban niya, walang iba kundi si Grandmaster Pragnananda. At medyo kakaibang Dubob makikita natin dito. Ano man nangyari? Puti po si Prag nag-D4. Knight F6, Bishop F4, London. Natinarahan lang ni Dubob ng B6. Aba, anong klaseng London ito? London na Indian game. Kasi pupunta ka dito eh. Anyway, nag-D3 or E3. Nag-Bishop B7 develop. C4, kumontrol ng gitna. D6 lang. And then Knight C3 develop. So normal, no? Nag-Knight D7. And then Knight F3. Tapos G6. So parang Kia reverse. Double Pianchetto. Yan po yung setup na gagawin ni Dubob, no? So, nag-queen po sa may C2, nag-bishop G7, bishop E2, and then castling. So, normal development na nga po yung nangyari na sinagot po ng rook D1. Bakit ng rook D1? Kasi mamaya gustong gawin yung E5 eh. So, hindi magawa yung E5 because of the rook of D1 dahil nakapin po yung kabayo. Kinakapos ako sa hininga. Matagal ako hindi gumawa ng video. Anyway, nag-queen E8 para makapag-E5 pa rin. Nag-castling and then nag-H6 muna. Bakit kaya? Tingin ko gusto gawin ganun eh. Tapos tulak ulit para wala ganun dito. Tingnan natin ha. So, nag-H3, nag-E5 na nga. Kinapture, binawi ng pawn, and then umatras. Tapos, A6 lang. Kunat! Bakit nag-A6? Kasi, nag-alangan po siya sa Knight B5. Ang Knight B5 may pressure dito, hindi mo madepensahan, may capture sa A7. Kaya nag-A6, so nag-Knight D5 na lang, no? Hindi maka-B5, D5 tinalon, nag-Rook C8 na nga, and then nag-Knight lang po sa may D2 na hindi daw ganun kaganda. Ano bang maganda? E4 daw, gawin mong solid yung kabayo dyan. Anyway, umatras, pagkatras, kinapture yung D5, binawi ng pawn, and then kinapture. Ayan, libre, no? Kaya pala hindi maganda kasi naharangan. Anyway, plinano naman yan ni Prag kasi may kain doon. O, di pagka-takes, tumakbo yung tore, and then bumalik doon sa C4 pinalit na kung saan tinirahan lang ng C6. At ang basa po ng engine dito, equal lang daw. Pagdating sa oras, halos dikit din. So, pagka C6 po, nag-A4. Tumira ng knight doon and then nag-A5. Grabe po, sacrifice. Pag kinapture mo ng pawn, kain, libre kabayo. Pag kinapture mo ng tore, may B4. Kaya napilitan umatras. Pagkatras si next takes and then umatras din yung bishop kasi naatake. Pumasok ngayon yung tore ni Dubob. Pine-pressure ito na sinagot ng knight sa E4. Hindi daw ganun kaganda yung knight E4 actually. Ang best move na pinapatira talaga is at tulak ng pawn. Tulak ng pawn talaga para umalis yung bishop dyan. Anyway, ang ginawa nga nag-knight E4, nag-knight lang po sa may A4. May pressure po dito na sinagot ng rook B1 to defend at eto na po, medyo nag-o-okay na ang black. Pagkatirap mo ng rook B1, nag-queen E6 to develop. May mga idea din po na pwede po siya dito na sinagot po yun ng knight C5 blunder. Ibalik lang natin, no? Ang tira, i-develop mo lang daw. Ngayon, anong mali dyan? Ang mali dyan kasi, yung klase ng endgame po pala na ito ay hindi maganda. Kasi may tirada pong maganda ang itim na hindi nakita ni Dubob. Ito po yung simple E4, bagsak yung B2. But for some reason, ibalik natin, hindi tinira yun. Ang tinira po is rook D1. May threat po siyang ganun. No? Kaso, naunahan. E4. Ngayon, thread na sana kain din. Kaso ang ganda ng E4. Napatras yung bishop napasugod pala. Nag-atras ang reyna and then tumira lang po ng rook sa may D4. Para hindi makagalaw to, may pressure dito.
Anyway, tumira po ng rook F1 or C1. Nag-bishop naman sa F8 and then pinalit yung bishop. Pagkapalit, kinapture takes and then tulak ng pawn. Ayan. Kasi inaatake. At least ito, depensado. Pagkatulak ng pawn, tinira po bishop G3 and then C4. At medyo naninibago na ako. Bakit ako naninibago? Walang sacrifice kanina pa, no? Si Dubov to. Anyway, tumira po ng rook A1, kinapture takes, and then nag-bishop B4. Pagka bishop B4, pumasok ng torre check at umangat. At tingnan nyo yung oras, 6 seconds na lang si Dubov. I mean, si Pragnananda, 32 seconds si Dubov. Tumira po ng queen A4, baka pumasok sa ilalim at magmati ng ganon, or pwede ganito, may pressure na ganon. So, ang tinira po is bumalik. Ayun, dinipensahan yung E5, no? And then, pumasok yung reyna, dumipensa sa may E4 at tinulak yung G5. Mabulala ko, tagal kong hindi gumawa ng video, naninibago ko, may sa linggo ata eh. Anyway, pagka G5, tumira po ng king move at tinirahan ng H5, wala silang oras. 7 seconds na lang, 14 seconds naman si Dubov. At dito po, gumawa ng napakatitim blunder si Pragnananda. Kasi ang H5 po, gustong kulungin yung bishop. At ang pinakasimpleng depensa is tumulak ka para pagka H4, tatakbo. Kaso ginanon niya. Nangitim. Bakit? Sinimplihan. Takes. Tapos pagkatira ng queen lang po sa may G4, threatening the bishop, tapos mati agad sa ilalim. No? Ubos eh. Kaya napatakbo po yan. Pagkatakbo, queen F4. Pagka queen F4, pag tumira ka nito, kakainin mo the check. Kaya kuming move. Hindi din pwede sa ilalim ha, kasi mati sa ilalim. Kaya kuming move dyan, kaso chinek lang eh. At pagka-check, ganito ulit mangyayari. Pag nag-F3 ka po, iilalim yung tore, checking ka mate. Kaya nag-G3. Kaso pagka-takes, wala na. May threat ng mati dito, dinipensahan. Kaso pagka-check, nangisay. Dahil kung titira man si Prag dyan, no, di pa magre-resign, mati din ang kakabagsakan. Kakaibang Dubov, walang sacrifice hanggang dulo. No? No? Pero antindi ni Dubov. Alam niyo bang muntik pa siyang pumasok sa knockout bracket? Ito po naging standing nila eh. Tingnan niyo po yung standing. Ayan no. So top 8 kasi yung papasok. 9.5 siya tie for first. Kaya lang nakasira kasi yung default niya eh. Ayan pang number 9 lang siya. Actually number 9 siya sa official standing eh. Oh. Nakasira yung default niya. Imagine kung di siya na default doon, at least tabla. Nasa taas sana siya. Okay sana tie-break niya. Ayan ang nangyari. At medyo nakakalungkot. Laging ganun na lang, no? May drama lagi si Dubov. Nung nakaraan din, tie for first siya kay Magnus sa Blitz. Kaso, last year yun eh, na forfeit sila ni Nepoy dahil yung night move nila yung paikot-ikot. Ang daming kalokohan nito ni Dubov. Lakas mag-trip eh. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod natin na video. Simula po ngayon, mag-grind na ulit ako. Everyday, we'll try to make sure na makapag-upload tayo. At least isa or dalawa. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Gauso. Maraming salamat po sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. God bless. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.